Para din may experience din kasi na at least habang may mga senior high na magka-college, ay malaman yung college ka ng idea kung gaano ba ka-struggle during college life. Hello everyone, hello Ate Lay. Ako pala si Yolandina Bermoy. Nanda na lang kung tatawagin kasi doon ako mas kilala. AB Psychology ang course ko, graduate, then nag-working student sa Tulay ng Kabataan Foundation. Within 6 years as a volunteer teacher. Ang opinion mo tungkol dun sa nababalitaan na maraming senior high na graduate na walang alam or mahirap makaunawa? May opinion ka? Ayan, siguro masasabi ko kaya hindi naman sa wala silang alam. Bali, ang napapansin ko lang pagdating sa senior high, wala silang focus pagdating sa study nila. Kasi karaniwan na ginagawa na nila, focus na sila sa TikTok, sa mga sa Facebook, barkada, ganun. Ayun yung more on na bibigyan nila ng attention na dapat sa pag-aaral yung inuuna dapat. Oo nga. Pati yung mga pinsan ko parang nagiging robot na sila sa cellphone. Kung hindi uutusan, saka lang gagalaw. Oo. Diba? Sa tingin mo rin ba, may pakialam kaya ang mga magulang? Or umaasa na lang kaya ang mga magulang sa mga teacher? Kaya ganun? Sa tingin ko, may mga magulang na may pakialam sa mga anak na kinakamusta sila sa pag-aaral. May mga magulang din naman na hindi nakakamusta kasi iba din yung priority din ng magulang. Ang doon, as a parents, dapat kung nagtatrabaho tayo, kaya nating i-time management yung work at saka yung time para naman sa pamilya, lalo na sa mga anak. Kasi hindi naman tayo sure na okay ba sila sa pag-aaral nila, na hindi man lang natin natanong kung okay ba yung pakikitungo sa kanila ng mga classmates nila, na teacher nila, bali hindi nila nabibigyan ng attention pagdating sa study din nila. Dahil sa kakatrabaho din nila. Ganun. Ano experience? May experience kami sa mga estudyante ko. Yeah. Minsan kasi kaya may mga estudyante na senior high na napapabayaan kasi may mga assignments din talaga na hindi alam nila. Kaya ayun na lang din talaga maganda na merong nagtututor sa kanila kasi meron kahit paano na busy yung magulang. Kahit may mga magulang din naman na hindi talaga alam kung ano yung assignment ng anak, kaya ang nangyayari, anak na lang ang nagsasakripisyo para pag-aralan yung mga topics sa school. Kaya ayun din kagandahan na may mga tutor yung mga bata kasi may nagagay pa rin sa kanila pagdating sa mga assignments, activities nila sa school. Oo nga. Maganda nga yun. Kasi, isa rin sa kanila kasi, di ba, parang hindi na nila na ilalabas yung feelings nila, di ba? Hindi na pa-prioritize ng mga magulang kung ano yung nasa sa loobin ng mga bata. Kaya, maganda nga yun. Sa tingin mo, kasi ang content ko na to, na ang paggawa ng diary notebook para sa mga napaka 100% yun para sa kanila kasi pag gusto nilang sabihin or ano yung mga na-experience nila, masasulat nila kasi in the past few days or few experience, mas ma-realize nila, ganito pala yung nangyari sa buhay ko. Kasi yung kwento na nangyari sa buhay mo, maganda man, di man maganda, nakakatuwa man, meron kang kung pwedeng balikan na ganito pala yung nangyari sa akin. Pag nabasa mo, hindi mo realize na ganito pala kalala yung buhay na nangyari ko nung kabataan ko. Na kapag nababasa nila yun, at least may testimony sila doon sa mga kaibigan nila kung ano yung mga experience na nangyari sa kanila. Tapos pwede mo rin yun yung diary na yun na nagawa mo. Pwede mo din yun ipakita sa kanila, ipagmayabang sa mga kaibigan mo na, uy, nandito pa yung diary ko na na ginawa ko nung senior high school ako, high school. Ayun, ando doon. Sana mahikayat natin yung mga bata na magsulat ng mga diary, no? Para maiwasan din nila yung gadget. Ang pagsulat ng diary, para mo rin kasing kaibigan, di ba? Para siyang kaibigan mo rin na dito mo sasabihin. Na pwede mo pagtira ng mga problems mo.
yung parents din talaga yung magpapaalala kapag senior high kasi napapagod yun, di ba? Oo. Dahil na wala na yung parents sila, nakakamustay sila. Pwede nila ilagay sa diary yun, Mm-mm. na kakamustay mo yung sarili mo, kung Oo, okay lang ba siya, tapos pwede reflection niya diba? ilagay din dun yung pero pag nararamdaman niya ng anxiety, at least nandiyan lagay isipin na nandiyan yung papel saka yung ballpen para makarelate ng stress, anxiety. Salamat. Salamat ako na ay may kasama ako. May kasama ako na ano na Oo. nagbibigay ano rin na ang diary notebook ay talagang maganda para sa mga bata. Ayan, ang tanging masasabi ko lang sa aking kapwa na kabataan, na katulad ko mga single, alam mo na, hindi, yung mga kabataan, kasi dati din, ayun din talaga yung hilig ko. Ngayon kasi pag nagsatrabaho ka na, sabi ko nga sa inyo mga kabataan, pag nagsatrabaho na kayo, yung focus nyo pagdating sa mga diary, sa mga ganyan, hindi na mangyayari yan. Kaya hanggat bata pa lang kayo, gawin nyo yung opportunity ng diary para dumating man yung adulthood ninyo, mabasa nyo lang yung mga sinusulat nyo sa diary. May kakaroon na kayo ng ng magandang advice para sa sarili nyo na, ganito pala yung nangyari sa akin. Meron pang improvement na mangyayari sa'yo kasi nalaman mo kung ano ba talaga yung mga na-experience mo dati nung ikaw kabataan pa lang. Kasi iba na yung stage natin pagdating na sa adulthood natin. Kaya ikaw siya haya ka na, promise, mag-diary ka na. Maganda. Bye-bye.